Alam niyo ba mga ate at kuya, na ang takot natin mahulog ay isa sa pinakamalaking hadlang para patuloy tayo maging aktibo at masaya sa ating pagtanda. Naramdaman niyo na ba yung bigla na lang kayo ng hinaang tuhod habang umaakyat ng hagdan o nawala ng balanse habang naglalakad sa labas? Nakakabahala, 'di ba? Parang unti-unti tayong kinukuha ng ating kalayaan at kakayahang gawin ang mga simpleng bagay na nakasanayan natin. Yung dating lakas ng binti natin para abutin ang apo o para lang maglakad sa palengke ng walang inaalala, parang unti-unting nawawala. Pero huwag kayong mag-alala, hindi natin kailangan hayaang mangyari. May isang sikreto na napakadali lang nating maabot at nasa mismong hapagkainan lang natin. Hindi ito kung ano-anong mamahaling gamot o komplikadong ersisyo. Simpleng pagbabago lang sa ating kinakain, pero malaki ang magagawa para palakasin ang ating mga binti at mapabuti ang ating balanse. Para hindi na tayo matakot, mahulog at mas maging malaya sa ating paggalaw. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 superfoods na makakatulong para muling maging matibay ang ating mga binti at magkaroon tayo ng mas matatag na balanse. Siguraduhin ninyong tapusin ang video na ito dahil may ihanda akong isang bagay na siguradong magpapagulat sa inyo. Tara na at simulan natin ang ating paglalakbay tungo sa mas malakas na mga binti at mas matatag na balanse. Ang una nating superfood na pag-uusapan ay ang napakapamilyar at abot kayang itlog. Kung iisipin ninyo, ang itlog ay parang isang maliit na pakete ng nutrisyon na punong-puno ng protina na napakahalaga para sa pagbuo at pagpapanatili ng ating mga kalamnan. Habang tayo ay tumatanda, natural na nababawasan ang masa ng ating mga kalamnan, isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Ito ang madalas ang dahilan kung bakit tayo nanghihina at nagiging matamlay. Ang pagkain ng sapat na protina ay parang gasolina sa ating mga kalamnan na tumutulong na mapanatili ang kanilang lakas at katatagan. At alam nyo ba, hindi lang basta protina ang makukuha natin sa itlog. Mayroon din itong vitamin D na mahalaga para sa kalusugan ng buto. Kapag malakas ang ating mga buto, mas matibay ang pundasyon ng ating mga binti na nagbibigay din ng mas magandang balanse. Isipin ninyo, kung ang mga buto natin ay malakas at ang mga kalamnan natin ay matibay, mas magiging kumpiyansa tayong humakbang at gumalaw. Paano natin isasamang itlog sa ating pang-araw-araw na pagkain? Napakadali lang. Pwede nating iprito, pakuluan, gawing torta na may gulay o kaya naman ay gawing scrambled eggs para sa almusal. Kung mahilig kayo sa tinolang manok, pwede rin kayong magdagdag ng itlog doon para mas maging masustansya. 2 itlog kada araw ay sapat na para bigyan kayo ng sapat na protina at bitamina na kailangan ng inyong mga binti. Tandaan, hindi lang ito para sa mga bata o sa mga nagpapalaki ng katawan. Para din ito sa ating mga seniors na gustong manatiling aktibo. Ngayon, dumuko naman tayo sa ikalawang superfood na marahil ay pamilyar na rin sa ating mga hapagkainan, ang malunggay at iba pang madidilim na dahong gulay. Sino ba ang hindi nakakilala sa malunggay? Ang dami nito sa ating bakuran o kaya ay madali lang mabili sa palengke at napakayaman nito sa sustansya. Ang malunggay ay isang powerhouse ng calcium at vitamin K, 2 nutrient na critical para sa kalusugan ng buto. Habang tumatanda, ang ating mga buto ay nagiging mas marupok at mas madaling mabali, na nagpapataas ng panganib ng pagkahulog at fractures. Ang vitamin K ay mahalaga para sa bone density, na siyang nagpapalakas sa ating mga buto, lalo na sa mga binti. Bukod pa riyan, ang malunggay at iba pang madidilim na dahong gulay tulad ng kangkong at pechay ay puno ng antioxidants na tumutulong labanan ang pamamaga sa ating katawan. Ang pamamaga ay maaaring makaapekto sa ating mga kasukasuan at kalamnan na nagpapahirap sa ating paggalaw. Sa pamamagitan ng pagbawas ng pamamaga, mas magiging maluwag ang ating paggalaw at mas maiiwasan ang sakit. Paano ito isasama sa ating pagkain? Napakadali lang. Pwede nating ilagay sa tinolang manok ang malunggay, gawing ginisang kangkong o isama sa sinigang.
Kung gusto nyo ng mas simpleng paraan, pwede nyo ring gawing malunggay tea o ilagay sa inyong smoothies. Ang pagdadag ng gulay sa bawat pagkain ay isang simpleng hakbang na may malaking benepisyo para sa inyong mga buto at kalamnan. Sa katunayan, kung makakain kayo ng isang tasa ng malunggay kada araw, napakalaki na ng tulong nito. Ang pangatlong superfood na ating tatalakayin ay ang isda, lalo na yung mga mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng sardinas, bangus at tuna. Alam nating lahat na napakasarap ng isda at bilang mga Pilipino, likas na itong bahagi ng ating hapagkainan. Pero higit pa sa sarap, ang isda ay isang napakagandang source ng protina para sa ating mga kalamnan, katulad ng itlog. Ngunit ang mas nakakamangha sa isda, lalo na sa mga may langis, ay ang omega-3 fatty acids. Ang mga ito ay kilala sa kanilang anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, nakakatulong sila para mabawasan ang pamamaga sa ating katawan. Bakit ito mahalaga? Kapag may pamamaga sa ating mga kasukasuan, tulad ng tuhod o balakang, o kaya naman sa ating mga kalamnan, nagiging masakit at mahirap ang paggalaw. Kung may pamamaga, mas mahina ang mga binti at mas madaling mawala ng balance. At ang omega-3 ay nakatulong na panatiling maluwag at walang sakit ang ating mga kasukasuan na nagpapabuti sa ating flexibility at mobility. Dagdag pa rito mayroon ding vitamin D, ang isda na mahalaga para sa pagsipsip ng calcium, kaya doble-doble ang benepisyo nito sa ating buto at kalamnan. Paano ito isasama? Napakaraming paraan. Pwede nating iprito ang bangus, ihawin ang tilapia, o kaya naman ay lutuin ang sardinas sa kamatis. Kung gusto nyo ng mabilisan, yung delatang sardinas ay masustansya rin at madaling ihanda. Subukan nating magkaroon ng isda sa ating pagkain nang hindi bababa sa 2 hanggang 3 beses sa isang linggo para makuha ang sapat na benepisyo. Naidiskusyon na natin ang itlog, malunggay at madidilim na dahong gulay at isda. Ang mga ito ay simula pa lamang sa ating paglalakbay tungo sa mas malakas na mga binti. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating listahan ng mga superfoods na makakatulong sa inyo. Ang ika-4 na superfood na dapat nating bigyan ng pansin ay ang kamote o sweet potato. Kung iisipin ninyo, simple lang ang kamote at napakarami nito sa ating bansa. Pero wag nating maliitin ang kapangyarihan nito. Ang kamote ay hindi lang basta pagkaing nakakabusog. Isa itong napakagandang source ng complex carbohydrates. Ano ibig sabihin nito? Hindi ito tulad ng mga simpleng asukal na mabilis magbigay ng enerhiya pero mabilis din mawala. Ang complex carbohydrates sa kamote ay dahan-dahang naproproseso ng ating katawan, kaya nagbibigay ito ng sustained energy na tumatagal. Ito ay mahalaga para sa atin, lalo na kung gusto nating manatiling aktibo at gumalaw nang walang gaanong pagod. Kapag may sapat tayong enerhiya, mas magiging madali para sa ating mga binti na gumana at maglakad ng mas matagal. Bukod pa rito, ang kamote ay mayaman sa potassium, isang electrolyte na napakahalaga para sa tamang paggana ng ating mga kalamnan. Ang kakulangan sa potassium ay maaring magdulot ng panghihina ng kalamnan at cramps na siguradong makakaapekto sa ating balanse at kakayahang gumalaw. Mayroon din itong vitamin A at C na mga antioxidant na nakakatulong sa overall health. Paano natin isasama ang kamote sa ating diet? Pwedeng pakuluan, ihawin, gawin nilagang kamote sa sabaw, o kaya naman ay gawing kamote Q. Kung gusto ninyo ng masustansyang merienda, ang inihaw na kamote ay isang perpektong alternatibo sa mga matatamis na pagkain. Subukan natin palitan ang puting kanin sa ilang pagkakataon ng kamote para sa mas stable na enerhiya at potassium. Ang ika-5 superfood sa ating listahan ay ang saging. Sino ba ang hindi nakakain ng saging dito sa Pilipinas? Napakakaraniwan nito at madali lang mabili sa kahit saan. Pero bukod sa pagiging masarap at madaling kainin, ang saging ay isa ring powerhouse para sa ating mga binti at balanse. Katulad ng kamote, ang saging ay mayaman din sa potassium na napakahalaga para sa paggana ng ating mga kalamnan at nerbiyos. Kapag sapat ang potassium sa ating katawan, mas maiiwasan ang muscle cramps at panghihina na siyang nagpapabuti sa ating kakayahang gumalaw at magkaroon ng matatag na balanse.
Isipin ninyo, kapag ang ating mga kalamnan ay gumagana ng maayos, mas magiging koordinado ang ating mga kilos at mas maiiwasan ang pagkadulas o pagkatumba. Ang saging din ay nagbibigay ng mabilis na enerhiya dahil sa natural itong sugars, ngunit kasama rin ng fiber na nakakatulong para dahan-dahang masipsip ang asukal sa dugo. Ito ay perpekto para sa merienda, bago o pagkatapos maglakad-lakad o mag-ehersisyo. Paano natin ito isasama sa ating pagkain? Pwede itong kainin ng sariwa, ilagay sa fruit salad, gawing sa bakonyelo o isama sa oatmeal. Kahit isang saging lang sa isang araw ay malaking tulong na sa inyong potassium intake. Ang kagandahan pa, napakadali nitong bitbitin at kainin kahit saan. Dumako naman tayo sa ika-anim na superfood, ang monggo at iba pang legumes tulad ng sitaw at mani. Para sa ating mga Pilipino, ang ginisang monggo ay isang staple na sa ating hapagkainan. Ito ay hindi lang masarap, isa rin itong napakagandang source ng plant-based protein na critical para sa pagpapanatili ng muscle mass, lalo na sa ating pagtanda. Kung hindi kayo mahilig sa karne o isda, ang monggo ay isang magandang alternatibo para makakuha ng protina. Bukod sa protina, ang monggo ay mayaman din sa fiber. Ang fiber ay mahalaga hindi lang para sa maayos na panunaw, kundi nakakatulong din ito na magbigay na pakiramdam ng kabusugan na siyang nakakatulong sa pagpapababa ng timbang. Ang sobrang timbang ay maaring maglagay ng dagdag na pressure sa ating mga tuhod at binti na nagpapahirap sa paggalaw at nagpapataas ng panganib ng pagkahulog. Kapag mas magaan ang ating katawan, mas magiging madali para sa ating mga binti na suportahan tayo at mapanatili ang ating balanse. Dagdag pa rito, ang legumes ay mayaman din sa iron na mahalaga para sa pagdadala ng oxygen sa ating mga kalamnan. Kapag may sapat na oxygen ang ating mga kalamnan, mas magiging matatag at hindi madaling mapagod. Paano natin isasama ang monggo? Pwede itong gawing ginisang monggo na may gulay, ilagay sa sinigang, o gawing panghimagas tulad ng binatog na may mani. Ang pagkain ng monggo o iba pang legumes ang 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay makakatulong ng malaki. At panguli sa ating listahan, ang ika-7 superfood, ang gatas at iba pang dairy products o kaya naman ay calcium-rich alternatives kung hindi kayo umiinom ng gatas. Ang gatas ay matagal nang kilala bilang isang napakagandang source ng calcium na siyang pundasyon ng malalakas na buto. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga buto ay unti-unting nanghihina kung hindi natin ito binibigyan ng sapat na calcium. Ang malakas na buto ay nangangahulugan ng mas matibay na balangkas para sa ating katawan na direktang nakakaapekto sa ating balanse at kakayahang suportahan ang ating sarili. Bukod sa calcium, ang gatas ay madalas ding fortified ng vitamin D na siyang tumutulong sa ating katawan na maabsorb ang calcium ng mas epektibo. Kung walang sapat na vitamin D, kahit gaano pa karami ang calcium na kainin natin, hindi ito maayos na magagamit ng ating mga buto. Kung hindi kayo umiinom ng gatas o kaya naman ay lactose intolerant, mayroon pa ring mga alternatibo na mayaman sa calcium. Halimbawa, ang taho na may sapat na calcium at protina mula sa tokwa o kaya naman ay pinatibay na soy milk. Mayroon ding mga gulay na mayaman sa calcium tulad ng malunggay na nabanggit na natin at iba pang leafy greens. Ang pagpili ng mga pagkain mayaman sa calcium at vitamin D ay susi sa pagpapatibay ng ating mga buto at pagpapabuti ng ating balance. Sa pamamagitan ng pag-inom ng isang baso ng gatas o pagkain ng mga alternatibong mayaman sa calcium araw-araw, siguradong mas magiging matibay ang inyong mga buto. Nakita ninyo mga kababayan, hindi kailangan ng mahika o mamahaling gamot para palakasin ang ating mga binti at mapabuti ang ating balanse. Ang sikreto ay nasa ating mga kusina, sa mga simpleng pagkain na abot kaya at likas na sa ating kultura. Sa madaling salita, ang mga itlog, malunggay, at iba pang madidilim na gulay, isda na mayaman sa omega-3, kamote, saging, monggo, at iba pang legumes, at gatas o calcium-rich alternatives. Ang mga ito
ay hindi lang basta masarap kainin, kundi makasangga natin sa pagpapatibay ng ating mga buto at kalamnan. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga superfoods na ito sa inyong pang-araw-araw na pagkain, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng mga kailangan nitong nutrisyon para manatiling malakas at matatag. Tandaan ninyo, mga ate at kuya, ang bawat maliit na pagbabago sa ating diet ay may malaking epekto sa ating kalusugan at kaligayahan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hindi pa huli ang lahat para simulan ang pagpapabuti ng inyong sarili. Ang pagpapalakas ng ating mga binti at pagpapabuti ng ating balanse ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa pagkahulog. Ito ay tungkol sa pagbawi ng ating kalayaan, sa kakayahang lumabas at gumalaw ng walang takot, sa paglalaro kasama ang ating mga apo at sa pagtangkilik sa bawat sandali ng buhay ng buong buo. Kung mayroon kayong ibang tips o karanasan tungkol sa pagpapatibay ng mga binti at pagpapabuti ng balanse gamit ang pagkain, huwag mahihiyang ibahagi sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakita ninyong makakatulong ito, paki-like naman po at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan at pagiging aktibo sa ating pagtanda. Maraming salamat po sa inyong panunood at tandaan, mabuhay tayo ng lubusan sa bawat edad.